So ang theme natin for the year is making God number one in 2021. Pero lagi ang question natin yan ay how. Yes, but how? Tama po? O kalahatian na tayo ng taon. Ano ang impact ng ating theme for the year to make God our number one in 2021? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Parang package deal. Marami yung ganyan in the knowledge of Him. Marami kayo marirealize sa Bible na yung in the knowledge of Him, yung pagkakilala kay Kristo, hindi mawala ng kabuluhan. You will neither be barren or unfruitful, mga ganon. So, wisdom, revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened. So alam niyo naman yung ating mga mata ng understanding na yan. May kinalaman niya sa ating spirit connected to the Spirit of God. That you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. So importante po yun. Hindi cliche, hindi yung sinasabi ko lang na importante, hindi ganon. I really mean it na napakahalaga. So, ang tanong, yes, but how? How can I make God number one in my life? Ito po to. Ang title ng ating Bible study ngayon, Acknowledge the Sovereignty of God. Hindi tayo nasanay na ganyan, si lolo at si lola. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay. Lumaki tayo na iba ang orientation tungkol sa God. Ang God parang ang genie. Tulad ng isang speaker natin sa church, sabi, Diyos, bigyan mo ako ng pera. Inutusan ng Diyos, nakaganyan pa ang kamay. Kaya ako'y kinakabahan. Kasi the way we treat God in our lives and the way we acknowledge God in our lives, nakakakabahan. Yung parang nakaka-burden sa akin. Now, umpisan po natin sa 1 Chronicle 29, verse 10 to 12. So si David kaya kinilala sa salita ng Diyos, sa Bible, na he is a man after the heart of God. So, nakuha niya yung... Pero alam natin na ang buhay niya ay makasalanan. Alam natin na ang family niya ay dysfunctional. Nagulo ang kanyang family. Alam natin na ang anak niya, ni-rape yung kapatid niya. Yung kapatid ng ni-rape, pinatay yung isang anak niya. Yung anak niyang yun, nagkaroon ng bitterness, itatabol daw ng kingdom niya. Pero kinilala ng Diyos si David. At saka si Jesus, anak ni David, mahabag ka sa amin, ang narinig natin sa Bible. Acknowledge si David. And this is how David thinks. This is how David, yung kanyang lifestyle, how he handled things in his life. Ganito. Therefore, David blessed the Lord before all the assembly. Oh, ano yung ibig sabihin? Siya pa nag-bless kay Lord? Paano ba nabe-bless si Lord? Nabe-bless si Lord pag ina-acknowledge mo siya, pag kinikilala mo ang sovereignty, pag kinikilala mo ang kanyang pagiging God sa iyong buhay. So therefore, David blessed the Lord before the assembly. Kaya pagka kayo tatayo para sa pangalan ng ating Panginoon, laging siya iluluwalatin, kikilalanin, pararangalan, luluwalhatiin. Yan, tingnan nyo. Blessed are you, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Yan ang kanyang introduction. Yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty, for all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you. And you reign over all. In your hand is power and might. In your hand, it is to make great and to give strength to all. Pag nakuha natin to,
magiging effective tayo with our relationship with God. Alam naman niya ang frailty natin. Alam naman niya ang weaknesses natin. Alam naman niya ang struggles natin. Kaya sabi dito, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapulungan at sinabi ni David, "Purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ni Israel na aming Ama, magpakailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay, at karangalan." O, kanino yon? Kay Lord, lahat. Sa kanyang lahat ibinabalik. Siya ay in control. Yun ang ibig sabihin. Siya ay in control. Sabihin mo, siya ay in control. Siya in control sa ating buhay. Siya in control sa mga pangyayari. Siya in control kahit magkamali ka, siya in control pa din. Sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyong kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno ng Israel. Tatandaan yung prayer ni Jesus, no, sa Our Father, "For thine is thy kingdom and thy power and thy glory." Tuloy natin. Okay, tinan niya. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, Lord. At ikaw ay namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila. Kung paano pinadadakila ang isang tao. At pagpapalakas sa lahat ng tao. O, sa lahat. Kaya, ang God is in control. Hintay nyo. So, umpisa pa lamang, ang ina-acknowledge ni David. Sino ba itong kanyang i-defy itong mga lingkod ng Diyos? Sino ba itong hindi tuloy na ito? Sabi niya kay Goliath, kahit ikaw pa ang mandirigma, kakampi ko ang Diyos. Di ako matatakot, kasama ko ang Diyos. Di ako malulunod, di ako masusunog. Pinagmamalaki mo yung sovereignty of God, yung kapangyarihan ng Diyos. God is in control. Now, how much do you believe from 1 to 10? Huwag mo na akong sasagutin. Kaya importante yun na ma-develop sa atin. Sa ating lahat. Okay? Amen po. So, if God is in control, okay, kung siya ay in control of everything, siya ay in control sa buhay, siya ay in control sa sitwasyon, kung God is sovereign, sovereignty of God. Okay, tandaan niyo yung question na yan. Kung siya in control, siya sovereignty, siya may control ng lahat ng pangyayari. Meron pa ba naman akong choice sa buhay ko? What do you think? What do you think, guys? Meron ka pa bang freedom? Yes or no? God is a loving God. Hindi kanya gagawin robot. Meron kang freedom. He whom the Son sets free is free indeed. Meron kang freedom. Kaya yun ang magiging tanong mo ngayon, kung ito ang gagamitin nating verse, meron ka pa bang freedom na magawa mo ang gusto mong gawin? Yes. Meron kang freedom, but limited. You cannot go beyond. Hindi mo ma-alter. Ganito yun. Nung finally, kami mag-asawa na convinced ng mga kapatid ko sumama sa cruise, Asian cruise. Ngayon, doon sa cruise ship, meron doon mga entertainment. So, I have a freedom to go there. So, may mga entertainment doon. Nung nakita ko yung kuya ko na matagal ko nang hindi nakakasama, nandun siya sa live band. Yung ibang mga kapatid ko, pumunta doon sa iba naman, may mga games. Okay? May casino, meron dong bilihan ng mga alahas na duty free. Okay, may nakakapunta ka, nakakaikot ka. Nandun kami sa balcony ng aming kwarto, natanaw namin yung mga bundok, dumadaan nyo sa mga tabi ng bundok. Oh, ganda. Sir, pag nagutom kami, pupunta kami doon sa may swimming pool. Kakain kami doon ng mga hamburger. No. Kain kami doon, mga hotdog, kung anong gusto namin kainin. Meron gym. Pwede kang pumunta sa gym. May freedom ka doon.
Pero ang destination yun, hindi ko maa-alter. Meron yung definite na pupuntahan namin. Pagkatapos, doon kami pupunta. Freedom yung ginawa ko. Marami akong freedom na nagawa, pero meron kami pupuntahan. Meron kang freedom doon, meron yung pupuntahan na yun. Pero yung kapatid ko, yung isa, sa isang cruise ship na sinakyan nila, kasi mahilig mag-cruise ang mga tropa mga kapatid ko Oh, na ano siya, nadulas siya, napilay. Nagkamali siya. May freedom siyang maglakad, pero pwede kang mapilay. So, nilagyan ng semento paa niya. So, tuloy ang ligaya. Hindi nakahadlang sa kanya yon. Pero, doon din sa destination na yun. Tapos, nung pauwi, sabay-sabay din sila umuwi. Kahit ka mag-iikot ng mag-iikot, merong destination. Merong destiny. Una-una, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Merong destiny. Meron tayong pupunta. Ngayon, kailangan nating makita rito, tinan niyo po, nalalaman natin ganon. Kaya kung titingnan ko ang aking buhay, nung sabihin ni Lord, I'm going to use you, marami akong mga plans sa buhay ko. Kaya we will look at plans, we will look at problems, and we will look at prayer. Yung prayer life natin. Titingnan natin yung tatlong yun. Ganyan ang mga ginawa ko. So, tingnan nyo, ang aking plano, di ba nakukwento ko sa inyo, ayoko sa naik. Kasi ako'y nahihiya. Parang kasi yung pangyayari sa buhay ko, na nagkaroon ng kaguluhan, na ang chismis tungkol sa life ko ay nakaapekto sa aking kalooban. Parang pinanghinaan ako ng loob na humarap sa mga tao. Dahil sa alam niyo yung rejection, iniwan ka na asawa, tapos hindi maganda ang aking karanasan. Ang mga taga-naik ay, noong nasa Amerika ako, malulupit, hindi sila ganong, pagkano, tatawa-tawa sa harapan mo, pero tawag nila sa akin, torotot, parang kung ano-ano maririnig mo, alam nyo, malupit ng tao kung magsalita. Okay, nakakarating naman sa akin. It hurts me. Tapos the way they treated me, kaya parang ayoko sa naik. Pero kahit anong gawain ko, pinararami ng Diyos yung gawain sa naik. So wala akong choice kundi harapin ko ang naik, i-raise up ang leadership sa naik, i-train ang mga staff sa naik, ang mga leaders sa naik, leadership seminars. Wala akong choice kundi gawin ko yon. At ito ang naging model para yung mga outreaches gayahin ito. Kahit ang plano ko, ayaw ko sa naik. Dito pa rin, gayon pa rin, yung plano pa rin ng Diyos, yung pa rin ang nananaig. Tandaan nyo, ang number one is planning. No? Plan. How you plan. Sa Proverbs 19:21, there are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel, that will stand. Sa Tagalog, sa puso ng isang tao, ang panukalay marami. Ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Yung pa rin. He called me para strengthen yung aking sariling Jerusalem. Okay. Ihayag mo yan sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the outer parts of the world. Ewan ko kung aabot pa ako doon. Pero nakakarating naman, nakakapag-preach naman ako. Nag-preach na ako minsan sa Singapore. Nakapag-share na ako. Sa US, lagi ako nag-share doon. Tagpupunta ako. Okay. Numinsan doon sa grupo ng mga Korean, sa isang Korean company, nag-share ako ng leadership sa kanila. So, ibig sabihin po ay, meron akong freedom, nagagawa ko yun, pero ang destiny, ang pupuntahan ko, planado na ng Diyos. Mananatili yung kanyang layunin. Amen po. At alam nyo, ang good news dyan, ang magandang bagay dyan, tinan nyo, sa Proverbs 16:1, the preparations of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Yung sovereignty of God, yun ang mag-guide sa iyo. Pag-iingatan ka niya at patnunubayan ka niya. Oh, amen ba tayo doon? Tagalogin natin ito sa Proverbs 16:1. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Siya pa rin na magbibigay sa iyo ng answer sa mga uncertainties, sa mga
agam-agam, sa mga questions mo, okay, sa mga concerns na meron ka, siya pa rin ang sasagot. Hindi ba napakabuti na Panginoon? Ulitin natin muna yung Proverbs 19:21 at saka natin ituloy sa Proverbs 16:1. Tingnan niyo yan. Sa puso ng isang tao, ang panukalay marami. Napakarami. Ngunit ang layunin ng Panginoon, it will prevail. Siyang mananatili. Yun ang mananatili. It will prevail. Okay, sa Proverbs 16:1, dahil love niya tayo, sabi niya, ang mga balak ng isipan ng tao, nagmumula, ngunit mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Siya ang answer. He will answer. Yung iyong concerns, yung iyong uncertainty, because He is the God who is our Father who declares the end from the beginning. He knows what's going to happen. So anong natitira sa iyo, sa akin, sa atin? Discerning of spirit. Kailangan ikaw matalas ang direction, mas ang discernment. Ano bang direction ako gustong dalhin ng Lord? Saan bang level ako gustong dalhin ng Diyos? Kasi iba talaga itong experience ko sa pagiging pastor. Akala ko sa aking pananaw, para baga sasalubungin ako ng banda ng musiko ng Kristiyano. Chan, 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 chan. Eto na si pastor! Hindi baliktad pagdating ko rito. Jealousy, envy, paninira, put-downs, nangaagaw na miyembro, kulto, at dami ko narinig. May experience may mga bagay na, marami akong plano, naakala ko yun, pero, well, tinuturuan ako ng Panginoon. You are not in control, I am. Hindi ka ba in control? Sabi mo, God is in control, not me. Isa pa, ang buhay ko hindi tungkol sa akin. Ang buhay ko ay tungkol sa Kanya na lumikha sa akin. Yun ang gusto ng Diyos na maging attitude natin. Ito mo, sa James 4, verse 13 to 15, ang tao mayabang, ang tao gustong, sabi, bukas, ganito at ganun gagawin ko. Sabi niya, come now, you who say today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. Meron ka bang tomorrow? Sigurado ka bang meron kang tomorrow? Tinatanong ko na kayo. Hindi to ang time para ako ipag-pray nyo at pumikit kayo. Tinatanong ko na kayo. Are you sure you have tomorrow? Tignan nyo, mga minamahal ng Panginoon, you don't even know if you have tomorrow. Sabi ko, hindi araw-araw ay parehong araw. Isang araw, it could change dramatically. Okay, tignan nyo. Isang araw, things could be different. Magkakaroon ka ng significant na pagbabago sa buhay mo. Life will never be the same. It could be. One text, one phone call, one visit sa doctor. Things could change in your life. Kaya mga minamahal ng Panginoon, for what is your life? Sabi dito, what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. If the Lord is willing. Kaya lagi nating ugaliin yun. Mabuti pa ang mga Muslims, ganun sila The Lord willing, si Yahweh, Allah willing. Alam nilang mag-submit. Pero, how about Christians? Nasasabi ba natin, the Lord willing? So, ano ibig sabihin nito? Tagalogin natin, ha? Halika kayo ngayon. Kayong nagsasabi. Ngayon, o bukas, pupunta sa ganito, o ganung bayan. O bukas, luluwas ho kami luluwas. Meron ka bang bukas? Sigurado ka? If the Lord is willing, kung kalooban ng Diyos po, bukas po. Kung kalooban po ng Diyos, ito po ang plano. Kung loloobin ni Lord, if the Lord is willing. Okay?
Kami ay mangangalakal doon sa isang, tignan niyo ang pasalita, ngayon o bukas pupunta kami o ganito sa ganong bayan. Kami ay mangangalakal, magbi-business kami doon ng isang taon at kami kikita. Wishful thinking. Sa verse 14, gayon man na hindi ninyo nalalaman kung anong magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos parang mist, parang vapor. Tapos wala na, saglit lang. Sabi nga sa Job 14:1, hindi ba? Ang tao ang anak ng babae, dito, maiksi lang ang buhay, ang gulo pa. Puno pa ng kaguluhan ang buhay. Amen po ba? Nire-realize niyo po ba yung mga minamahal ng Panginoon? So, what is the lesson of that verse? When you plan, be flexible. Okay? Di ba marami kumisan, nagagalit si Pastor, pabago-bago isip? Kasi kumisan sabi ko, pupunta tayo sa Mindoro, ganitong araw. Tapos sasabihin ko, hindi tayo matutuloy. Bakit? Hindi kalooban ni Lord. Hindi kami tumuloy. Next week na tayo lalakad. Meron mga time na gano'n ang nangyayari. Pero sa biyaya ng Panginoon, wala namang at least harapan na sinasabi si Pastor po bago-bago isip. Wala naman. May respeto pa rin pag harapan. Ang hindi ko lang alam pag talikuran at naririnig ko na talagang hindi nga. Pabago-bago isip. Kasi ang gustong-gusto ng tao ay merong isang salita. Totoo naman, mahalaga isang salita. Pero kung ang plano ng Diyos ay iba sa aking plano, nagplano ako pero may mga pagkakataon. May magkakataon ba nagpaplano ka pero hindi ka kumonsulta sa Diyos? Yun ay kinabaksak mo, yun ang failure. Kaya nagkaroon ka ng failure. Kasi you plan without the counsel of God. Kaya kung mararamdaman mo, masisense mo, madidiscern mo, magiging flexible ka. Paano? Proverbs 16 verse 9. Okay. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Flexible. Meron kang flexible. May flexibility ka. Ano ang lesson nito? Direction comes from God. Bibigyan kanya ng direction. Masisense mo. Okay. Sabi sa akin ni Pastor Jay, sabi niya, alam mo, Dad, parang nare-realize ko, parang kami, hindi dito mananatili sa baryong ito eh. Nararamdaman niya, kasi ang nagbubukas ng opportunity ang Panginoon doon sa iba-ibang lugar. Tulad ng Las Vegas, nilalagyan siya ng maraming contracts doon. Ngayon, nanakaw yung ibang contract niya, pero may lesson na naman doon. Tapos, nagbibigay na naman, meron na naman silang bubuksan. Tapos, marami nang tumatawag sa kanilang CEO, sa Reno, Nevada, sa iba-ibang lugar, hanggang sa Florida, meron. So, nararamdaman niya, Dad, parang hindi dito, parang, ewan ko, sabi niya. Tinitingnan niyang mabuti. Pero sabi lang niya yun, parang nasa-sense niya na parang nilalagay ako ng Diyos sa ibang direction. So, siya ay merong flexibility. Now, ang plano, ang nais ng Panginoon tayo, nagpaplano nga tayo, pero direction niya ang hinahanap mo. So, ano ibig sabihin nun? May plano ka na, pero flexible ka. Ang plano ko sa iba-ibang lugar. Nagpunta kami nga sa Ifugao. Yung iba sa inyo, nakasama ko sa Baguio. Nagpunta sa Kalinga. Sa dulo ng Pilipinas, sa Balabac. Pero ang plano ng Lord, dito patatagin. Okay? Kaya lagi mong binibigyan ang Panginoon. Katulad ng prayer ni David, ulitin natin, 1 Chronicle 29. Okay, verse 10 to 12. Okay, ulitin natin muna bago tayo pumunta sa number 2. No? Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapulungan at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ni Israel na aming Ama magpakailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, ang kapagyarihan, kalawalatian, pagtatagumpay, at karangalan. Sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.
Iyo ang kaharian o Panginoon at ikaw ang mataas na pinuno sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang namumuno sa lahat. You head, ikaw ang head. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. God is in control. That is the sovereignty of God. Alam ba naman ni Joseph yon? Nakatatandaan niyo yung istorya ni Joseph? Okay. Now, tinan niyo. Pero nung ipinakita ng Diyos ang kanyang magandang plano kay Joseph, magagandang lahat na ang nangyari sa kanyang buhay hanggang sa siya ay naging pangalawang pinuno ng pinakamalakas na bansa. Ganun ba nangyari? O na-trouble ang buhay niya? See, when God has a plan for you, see, ang problem kasama noon, to strengthen your faith. Merong purpose. Kaya ang susunod nating makikita dito, problems, how do you handle problems in life? Sa marriage nga lang ang daming baksak. Yung pagsasama ng dalawang opposite, yung opposite. Tinama ko, sino ba naman yung hindi magkatulad, pinagsasama? Si Mr. Gastador, asawa niya, si Mrs. Matipid. O si Mrs. naman ay matipid, si Mr. naman ay gastador. Yung isa si Miss Tahimik, nag-asawa kay Mr. Daldal. Pero yun talagang opposite pinagsasama ng Diyos. E di lalo na sa ating pinagdadaanan sa buhay, maraming mga difficulties na tayong kinakaharap, yung problems. Paano nangyayari pag meron tayong problema? And a lot of people nadidismaya. Kung meron Diyos, bakit nangyari sa akin to? Yung problemang mabigat ang tinutukoy ko. Yung problemang hindi kayang solusyonan ng tao ang tinutukoy ko. Kung talagang may Diyos, ba't nangyari sa akin to? Katulad ni Pastor Peter Tanchi na galing sa Bible study, blessed na blessed siya. Pagdating sa Bible, mga pulis. Tapos yung anak niya, ni-rape. Pinasok ang bahay niya. Alam niyo na yung story na yun. Ang for a while, kung talagang may Diyos, ba't nangyari? Ba't inalaw ng God ito sa akin? Okay. How do you discern problems in life? Sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. In this you greatly rejoice, though now, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of faith, ulitin niyo yan, that the genuineness of your faith, being much more precious than money, than gold, than anumang kayamanan, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Tagalogin natin. Sa ganito, kayo'y nagagalak. Sabi mo sa katabi mo, kaya, nagagalak ka nga kaya. Kaya kung hindi mo na-discern, hindi ka magagalak. Sa ganito'y kayo nagagalak. Ibig sabihin, ito dapat ang iyong maging attitude. Ganito dapat ang iyong discernment na, Lord, what are you teaching me? At saka hindi nawawala ang presence niya. Si Joseph, kinainggitan. Si Joseph, pinagtangka ang patayin ng mga kapatid. Tapos yung iba, hinipo ng Diyos. Sabi, sige, pabili na lang natin siya sa mga ngalakal ng slave. Binenta siya. Parang mag-aaso. Aso! Tapos pinagbili yung aso doon. Tapos bet-bet niya para ikulong. So, ganun ang ginawa sa kanya. Binenta siya bilang slave. Pinera na lang siya. Para magandang loob. Kaysa patayin natin, hayaan na lang natin siya doon. Parang yung pusang kuting, alpasan mo na lang, bahala na siyang mabuhay doon sa isang lugar. So, pero napagbintangan siyang nag-rape, napapunta siya sa magbabuting amo, pero nakursana dahil siya ng misis ng amo, hanggang siya binintangan ng rape, siya'y nakulong. At habang nasa kulungan, ang mga tao sa paligid pa rin niya, ang iniintindi niya, hindi ang kanyang sarili. Hindi siya yung laging malungkot, laging tulala, lagi na lang may iniutos ka, sasabihin, nakalimutan ko, ganito, nakalimutan ko. Hindi ganoon ang kanyang attitude. Iniintindi niya kung ano yung pangangailangan nung nasa paligid niya. That is how you acknowledge the sovereignty of God in your life. Amen po.
Sa ganito'y kayo'y nagagalak. Hindi kayong lagi na lamang nalulungkot o marami kang, yung iniisip mo lagi yung problemang kinakaharap mo, hindi ganon. Bagamat ngayon ay sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas. Yung word na yun, kailangan ninyong magdanas. Isa pa, kailangan ninyong magdanas. Isa pa. Na-imagine mo ba kung ang ipinipreach mo ay nadanasan mo? Kung gaano ka-effective? What you're preaching, yun ang iyong experience. Meron kang life testimony tungkol doon. Katulad ng forgiveness ay pinreach ni Pastor Peter Tanchi, he forgave. Katulad ni Jesus, he was preaching forgiveness, and then ipinako siya, sinaktan siya, ininsulto siya, dinuraan siya, hinila yung balbas niya, tapos ipinako siya hubot-hubad sa kahihiyan. Father, forgive them, for they do not know what they do. So, sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon ay sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Kailangan upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya. Kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat iti sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. English, okay. In this you greatly rejoice. Why? Though now for a little while, if need be, you have been grieved by, if you have been grieved by various trials, pero you know something good is going to happen. Because you believe the sovereignty of God. You believe that God is in control. So in this you greatly rejoice. Verse 7, tinan nyo. That the genuineness of your faith. Nakaka-nervyos ito, nakaka-nervyos. Ang faith ay risky. The genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So anong concern ng God sa problem? Genuineness of your faith. Kung tunay nga ang iyong faith. It is much more important to God. Nangyari kay Job. Sa Job chapter 1 verse 21, nangyari sa kanya. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Okay, Tagalog. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Wala naman ako talaga sa umpisa pa. At hubad akong babalik doon. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ng pangalan ng Panginoon. Purihin si Yahweh. That is genuine faith. Kaya, how you plan, how you look at problems in life, it counts. Si Joseph, matapos yung kanyang mga karanasan, Genesis 50, verse 20. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. May plano ang Diyos. Ang plano ng Diyos, yan ang magpiprevail. Mga kapatid ko, huwag kayong matakot sa akin. Huwag niyong isipin na sa ginawa ninyong masama sa akin, paghihigantihan ko kayo. Masama ang inyong ginawa sa akin, pero alam ng Diyos yon. God is in control. Look at me now. Matutulungan tayo ng Diyos sa ating hunger. Matutulungan ang maraming tao in order to bring it about as it is to this day, to save many people alive. Tagalog, please. Okay. Kayo nagnasa ng masama laban sa akin. Bagamat kayo, siguro maganda niyan bagamat nagnasa kayo ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan. Upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Marami akong dinanas, marami akong testimony sa buhay, marami akong life testimony. But that is meant for good.
Pananaw ni Apostle Paul, 2 Corinthians 4, verse 16. Therefore, we do not lose heart even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, okay, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Tagalog, kaya kami hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandalian, kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. So pag nangyari yan, dapat ganyan ang ating pananaw. Itong magaan at panandaliang ito, itong pangyayaring ito, itong dinaranas natin ito ay magaan at panandalian lang. Why? Kasi ang dapat mas matimbang sa atin ay yung eternity. Yung plano ng Diyos sa atin, yung ating destiny. Amen po. Ang kapigit para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Amen po. So finally, dito tayo sa pangatlo. Pray. Ito ang importante, pray. Itong ginagawa natin every Tuesday, yung ating corporate prayer, congregational prayer. Sa Ephesians 3, verse 20. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Tingnan niyo yun, God is able. Ngayon, sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Mga mahal ng Panginoon, hindi ko sinimulahan ang HTBC sa evangelism. Sinimulan ko pong HTBC sa pananalangin. Walang nagturo sa akin nun. Walang nag-train sa akin na ganun. Wala. Ginawa ko yon na yung tamang paraan ng pag-share, pag-evangelize. Ang dami ko naririnig. Si Pastor Velasco naman, sabi ng ibang mga kamanggagawa ko, nakapwa ko pa sa Pastor Velasco naman, walang alam kundi salvation. Yun lagi sa preaching, yun lagi ang sineshare ko, pero hindi ba yun ang pinakamahalaga, unang hakbang? Maunawaan mo kung paano ka na-save sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa iyo. So if you are operating not in the right spirit, you could do the right thing the wrong way. Religious way. You could do the right thing. Maraming bagay na nagagawa mo, tama ang ginawa mo, pero mali ang paraan mo. Nakikita niyo ba na iba ang impact pagka tama ang ginawa mo, pero maling paraan mo ginawa? Maling pagpapalaki, tamang pinalaki, tamang pinag-aral, pero mali naman ang iyong nurture, mali naman ang iyong motivation. Hello? Nandiyo pa ba tayo, mga binabahal ng Panginoon? Amen po. So, ulitin natin, ha? Ngayon, sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Magagawa niya yun. Higit pa doon. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa English, tinan nyo. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Do not treat God as a genie. Diyos, gawin mo ito. Utusan mo. Huwag mo natin gawin yon. Huwag kayong sumunod sa ganon. Ang lahat ng lumalapit sa akin, dapat ako'y kilalanin na ako ay banal. Hindi dapat na tinitreat na ang God yung masyadong kampante sa Diyos. Okay? Leviticus 10:3. And Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be regarded as holy. And before all the people, I must be glorified. So Aaron held his peace. Si Aaron, yung pagkapare, si Aaron. Yung pagiging priest, si Aaron. This is how we should teach the people. This is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. Hindi mo siya
tatratuhin na parang genie. Tatratuhin mo siya with reverence. Oh, amen po, mga minamahal ng Panginoon. Anong lesson? Always include God in your prayer, in your plans. Kung pumaplano ka, always include God. Because God can do. Sabi rito sa Ephesians 3 verse 20, tinan nyo ulit, tinan nyo. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly. Kinikilala mo ba? Include God in your plans. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. That's the power that works in us. Amen po. So, kilalanin natin, include natin siya, always include God when we plan about anything. Sabi ni Jesus, nung siya nagkatawang tao sa kanyang earthly ministry, men ought to pray always and not lose heart. Then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. We easily lose heart. Kasi ang tingin natin yung ating kayang magawa, ay hindi yung kaya niyang magawa, hindi yung sovereignty, hindi yung banal na kapangyarihan ng Diyos, yung kumikilos sa Diyos. Hindi yan ang ating nakikita. Amen po. So, pag tayo nasunod natin itong mga pag-acknowledge sa sovereignty of God, make God your number one in 2021, acknowledge the sovereignty of God in your life. Amen po. By your plans, by the way you handle problems in life, at sa iyong prayer. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Acknowledge the sovereignty of God.